Sinabi ni Jesus sa Ama noong gabi bago siya ipinako sa krus, "Ama, dumating na ang oras. Luwalhatiin mo ang iyong anak upang luwalhatiin ka rin ng iyong anak. Ibinigay mo sa kanya ang kapangyarihang mamahala sa lahat ng tao upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala kanila na iisa at tunay na Diyos at si Jesucristo na iyong sinugo." Ang buhay na walang hanggan na binanggit ng Panginoong Jesus ay Zoe sa orihinal na Griego. Ang Zoe ay ang buhay ng Diyos. Ang pagkakaroon ng buhay na walang hanggan ay ang pagkakilala sa Ama na siya ang iisa at tunay na Diyos at si Jesucristo ay kanyang sinugo. Ipinakilala ni Jesus ang Ama sa pagpapahayag niya ng kanyang pangalan at ng kanyang salita. Sa paraang ito ay nalaman ng mga alagad na si Jesus ay nagmula sa Ama dahil siya ay isinugo ng Ama. Ang salita ng Diyos ay hindi salita na binabasa gaya lamang ng aklat o gaya ng itinuturo ng guro sa paaralan. Ang salita ng Diyos ay ang Diyos mismo na binigkas ng Ama. Nang pasimula ay naroon na ang salita at ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama na siya ng Diyos. Ibinigay ng Diyos ang kanyang salita sa mga propeta sa pamamagitan ng inspirasyon ng Espiritu Santo. Ang orihinal na kahulugan ng inspirasyon ay hininga ng Diyos. Ito ay inilarawan noong nilalang ng Diyos ang tao. Pagkatapos ginawa niya ang tao mula sa alabok, hiningihan sa ilong at sa gayon nagkaroon ng buhay. Kaya't ang tao ay naging isang buhay na nilalang. Ang paghinga ng Diyos sa ilong ng alabok ay inspirasyon, at ang hininga ng Diyos ay nagbigay ng buhay. Ang Diyos ay nagsasalita ng kanyang salita sa tao dahil kailangan ng tao ang buhay. Nang unang panahon, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Pagkatapos nagsalita ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak, ang ating Panginoong Hesukristo. Ngunit nitong mga huling araw, nagsalita siya sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan ng anak, nilikha ng Diyos ang sanlibutan, at siya rin ang itinalaga niyang magmana ng lahat ng bagay. Ang anak ang naglalarawan ng kaluwalhatian ng Diyos, at siya ang tunay na larawan ng kanyang pagkatao. Siya ang nag-iingat sa sansinukob sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pagkatapos niyang linisin ang mga kasalanan ng tao, siya ay umupo sa kanan ng kataas-taasang Diyos sa kalangitan. Nangyari ito dahil ang salita ng Diyos ay naging tao. Ang salita ay naging tao at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kanyang kaluwalhatian, ang kaluwalhatian ng kaisa-isang anak ng Ama. Puspos siya ng kagandahang loob at katotohanan. Ang salita ng Diyos ay isinulat sa mga kasulatan. Ang isinulat ay hindi sariling salita ng mga propeta. Ang mga ito ay salita ng Diyos. Hindi ito kayang ipaliwanag ng isip ng tao. Ito ay ipinapaliwanag at binibigyang buhay tangi ng Espiritu Santo. Dapat ninyong maunawaan na walang sinumang propeta ang makapagpapaliwanag sa kahulugan ng alinmang propesiya sa kasulatan sa sarili niyang kakayahan. Sapagkat ang mga propesiya ay hindi nagmula sa kalooban ng tao, kundi ang mga taong banal ng Diyos ay nagsalita nang sila'y pinatnubayan ng banal na Espiritu. Ginamit ng Panginoong Hesus ang mga kasulatan laban sa Diablo.
Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Sinabi ng Panginoong Hesus na ang lahat ng sinabi niya ay nagmula sa Ama, sapagkat ang mga salitang sinasabi ko ay hindi nagmula sa akin. Ang Ama na nagsugo sa akin ang nagbigay sa akin ng utos kung ano ang sasabihin ko at kung paano ko ito sasabihin. Alam kong ang utos niya ay nagdudulot ng buhay na walang hanggan. Kaya ang sinasabi ko ay siya ring sinasabi sa akin ng Ama. Kaya't si Jesus ang ating tunay na guro at ang Diyos ay ating tunay na Ama. Ngunit huwag kayong patawag na guro sapagkat iisa ang inyong guro at magkakapatid kayong lahat. At huwag ninyong tatawaging Ama ang sino man dito sa lupa, sapagkat iisa ang inyong Ama, siya na nasa langit. Kung alam natin ang salita ng Diyos ayon sa layunin na makilala siya at si Jesucristo na kanyang anak, taglay natin ang buhay na walang hanggan. Magagawa nating magpatotoo mula sa loob ng ating pagkatao. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at napapakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay, upang ang lingkod ng Diyos ay maging karapat-dapat at handa sa lahat ng mabuting gawain. Makapagsasalita tayo hindi ng teorya, kundi ng buhay na natanggap natin sa Diyos mula sa kanyang salita, hindi ng letra na isinulat ng tinta sa papel, kundi ang buhay na salita ng Diyos mismo. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at makapangyarihan at mas matalas kaysa anumang tabak na may 2 talim. Tumatagos ito, umaabot hanggang sa kaluluwa at espiritu, maging sa kasukasuan at utak, at naaarok nito ang pinakamalalim na iniisip at damdamin ng tao. Walang anumang nilalang ang maitatago sa paningin ng Diyos. Ang lahat ay hayag at handad sa kanyang paningin at sa kanya tayo magsusulit. Sinasabi sa atin ng salita ng Diyos, "Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi nalalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng buhay." Ang salita ng Diyos ay ilaw sa ating mga paa at tanglaw sa ating landas. Ang landas na iyon ay ang daan patungo sa Ama. At sinabi ni Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makararating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung kilala ninyo ako, kilala rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon, kilala na ninyo siya at nakita na ninyo siya."